Inungasan na raw ni Julia Barreto si Catherine Bernardo sa box office dahil sa 20.5 million pesos first day gross ng pelikula niya na Unhappy for You with Joshua Garcia. Nakakaloka ang ibang netizen, pilit nilang ikinukumpara ang box office results sa opening day ng Joss Leia reunion movie sa Very Good Girl ni Catherine Bernardo. Itinuturing kasi na ang huling pelikula raw ni Catherine ang highest grossing non-MMFF film ng ABS-CBN Film Production Incorporated. More than 10 million pesos ang first day gross ng A Very Good Girl nang ipalabas ito noong September 27 last year. At bago mag-MMFF 2023, ang pelikulang ito na pinagsasamahan ni Catherine Bernardo at Dali De Leon ang itinuturing na biggest Filipino film of 2023. Nakabog nga lang sila ng Rewind kina Marian Rivera at Dingdong Dantes noong FilmFest. Komento ng ilang netizens sa X, pinatalsik na raw ni Julia Barreto si Catherine Bernardo sa pwesto nito dahil higit sa kalahati ang lamang ng kinita ng pelikula nila ni Joshua Garcia compare sa huling movie ni Catherine Bernardo. Hindi tuloy maiwasan ng fans ni Julia at netizen na mag-ingay sa social media dahil sa lakas ng takilya ng Unhappy for You. Bukod kasi sa Viva Films, ang Star Cinema rin kasi ang nag-produce ng Joss Leia movie na producer din ng A Very Good Girl ni Catherine. Parehong si Peter Vargas ang direktor ng dalawang pelikula. Pero hindi magpapakabog ang solid fans ni Catherine. Nakahanda silang ipagtanggol ang idolo sa mga intrigang netizen. People watch A Very Good Girl because of Catherine and her new solo era. Hindi siya kasing lakas ng ibang movie ni Catherine dahil iba ang tema nito, R13 at walang romantic plot. While sa Joss Leia film na PG ang rating, nakuha rin ng movie yang mga hugotera na audience, may romantic plot at big advantage na naging mag-ex sila. Walang comparison, yung movie ni na Catherine at Julia pareho lang ng production at director pero magkaiba sila ng tema. Maraming flop na movie si Julia bago ang Unhappy for You. Sabi naman ng mga fans ni Catherine, hintayin nyo lang ang Hello Love Again na showing na sa November 13 na saka kayo magtatalak ng ganyan. Naka more than 100 million ang huling pelikula ni Catherine last year, kaya ang tanong, maabot o malampasan kaya ito ng Joss Leia reunion movie? Ito na nga, mainit na mainit ngayon ang tungkol sa pelikula. Ang init dito, ba't kaya? Hindi. Oo nga. Pero hindi, mainit na mainit ngayon ang chika at balita tungkol nga sa Unhappy for You na pinagbidahan at reconciliation movie ni na Joshua Garcia at Julia Barreto. Yes, at ang sabi nga ay kumita daw. Kasi merong mga post sa social media, di ba, lalo na sa Twitter, na yung mga screenings no ng regular showing puno, halos puno. At yung iba pa nga, nag-iimbita pa na manood na. Tapos may mga schedules pa ng screenings. Tapos pinapakita pa yung mga seats, di ba? Yes. Yung mga ganon. So, ang tanong, kumita ba talaga? O eme lang to? Kasi minsan, may mga, hindi ko naman kayo kinokontra ha. Kasi minsan, merong mga sikat lang sa Twitter, social media. Pero pa ang katotohanan ay hindi. So, malalaman natin. Malalaman mo yun malalaman natin pag after nito, rumampa ka sa mga sinehan. Pwede naman, kaya wala akong masasabi sa ganyan. Pero dapat mag-video ka para may pruweba ka. Pero so far ang announcement ng Star Cinema, sa first day pa lang nila ay meron na silang 20.5 million. 20.5 million. Highest grossing so far ngayong taon na to. Ayan na naman tayo. The first day. Gusto ko yung ayan na naman tayo Gusto ko yung parang pagiging unhappy ni Ray sa naging result. Unhappy for the Remember, di ba sabi ko naman, ang gusto natin ay may kumitang pelikula. Yes. And so far, pero ako naniniwala ako, Ray, na malakas yung first day because meron talaga ng mga sinihan, like yung mga malapit din sa atin, na talagang yung last full show nila ay puno. At syempre, alam mo malaking tulong talaga yung promo, no? Yung naglilibot-libot ka sa iba't ibang bansa at yung, super effort. At yung advance, sandali nagre-request na ilapit ko raw konti yung mic kasi minsan parang nagkagaraw. Dito ka na. Ano mo na yung mic. Hindi, okay na yan. Pero yun na nga,
malaking tulong din ang advance pre-selling ng ticket. Naniniwala ka ba na nagbenta sila ng ticket? Oo naman, siyempre kailangan nila yun at ayaw nilang sumemplang ang tambalan, ang reunion ng Diyos sa pero magkakaroon pa ba sila ng susunod na pelikula? Parang siguro tinetest lang nila. Pero ako parang feeling ko hindi siya ganung, kumita siya pero hindi siya talaga yung sobrang kita na masasabi natin at highest grossing. Siguro, sa mga Pinoy film, hindi, ano ba yung pelikulang ipinalabas itong taon na to na malakas din ang This year, wala talaga rin. Wala, yung talagang Diyos Lia. Last year talaga yun. Dahil because agad 20 million. 20.5 million. O 20.5 million. Naku, sa totoo lang, minsan hindi na rin ako naniniwala sa mga ganyan. Kasi para may mga padding-padding, hindi ko naman contra Star Cinema, no? Pero sa akong opinion lang, hindi ba? Dati kasi, dahil daw baka daw ma-BIR or something. Correct. Pero ngayon, yung mga kinikita ko talagang balandra kung balandra, tapos na yung padding. Hindi naman talaga. Alam mo talagang natin unhappy for you. Pero unhappy ka ba sa kinita na kumikita? Sa totoo lang. Sige, sabihin na natin na talagang kumikita rin naman yung movie. Pero tama baka yung opinion mo, hindi ganun kalaki yung first day. Hindi ganun. Siguro may padding naman or something. Mga magkano sa tingin mo? Siguro mga 5 million. At least million pa rin. Alam mo, sa totoo lang ha, parang feeling ko, nakaka-apekto itong mga ganitong paglalabas ng mga kinita, ng mga million-million, dun sa ibang mga pelikula na susunod or mga hindi, alam mo yun, o mga susunod. Kahit ng promo yung ganyan Siyempre, pag sinasabi mong kumita yung movie, ganito kalaking kinita, ang thinking mo niyan, parang, ang ganda siguro na kailangan kong panoorin niya. Yes, totoo yan. Dapat yung mga ganon kasi wow, kumita. Baka meron sa pelikulang to. Ikaw naman, manonood ka, hindi ba? Correct. Pero sa totoo lang, kasi may makinarya kasi, malaki ang network ng Star Cinema, di ba? Malaki ang network nila. So, may kakayahan silang mag-promote at may kakayahan silang ibalita sa buong mundo na ganito ang kinita or something. Siyempre, di ba? Hindi, ako nga naniniwala. Pero yung mga walang kakayahan naman na ganyan, kawawa naman sila. Meron din naman na kumita din naman, hindi naman ganong kalakihan, pero hindi na pag-uusapan na ganyan. Kasi nga, wala silang makinarya ng ganyang kalaki. Okay, pero ako naniniwala naman ako doon sa sinabi mo na, naniniwala talaga ako na may mga sinihan talaga na puno na agad. Yung last full show niya na nabili na yan Ganun talaga yan. Normal yan. Kaya nga diba, sabi ko nga sa promo pa lang, nagkakaroon na ng advance selling, nagbebenta na sila. Para yun sa first day. Ngayon, tignan natin sa second day at third day kung ganun pa rin ang magiging effect. Pero parang feeling ko, dahil nga naglabas sila ng ganyan, di ba? Dadami pa yung makukuris mga tao. Hindi ba? At, tsaka, hindi naman lahat ng hindi lahat ng sinihan sold out at maraming, alam mo yan doon, di ba? Merong mga sinihan, merong mga, hindi na ako magbabanggit. Sige, banggitin mo na. Merong mga sinihan katulad niya sa Santa Lucia at kung kasi mga dito mga medyo na hindi naman talaga napupuno at minsan nga nagsasara pa nga dahil walang nanonood. Correct. Pero ang promo, ang balita, 'di ba? Kumita sa lahat ng mga sina. Wag ganon. Ay. Nagagalit talaga si Ray Pumali. Bakit ba? Wag natin lokohin ng mga mindset. Wag natin yung mindset ng mga tao na ganyan. Wag daw lokohin. Grabe naman yung lokohin. Hindi naman sila nanloloko. Part ng promo na kumita. Pero hindi yung naniniwala ako yung mga cinemas like SM North. Yung mga ganyan. Yan naman talaga ang tinututukan. SM North, SM Mega Mall, Gateway, yung mga ganon. Tapos saan pa ba? Siguro sa mga leading mga sa Cebu, mga ganyan. Pero hindi lahat. So, tingnan na lang natin. Huwag naman natin sabihin na So, ayan na, malinaw. Hindi naniniwala si Ray Pumaloy na naka 20.5 million. Sa first day, ang pelikula magkano? Happy for 20.5 million. Magkano ang paniniwala ko? 5 million lang ang tingin ni Ray Pumaloy. Sige, dagdagan natin. Mga 7. 7 million. Mamaya after itong live namin, maglilibot daw
Maglilibot si Ray Pumalit sa Naku, baka mamaya na may nag-aabang na sa akin sa studio, no? Tapos, ay, bakla ka, kala mo pagkaganda-ganda mo. Hindi sa mga Just Dia fans, nakita niyo si Ray Pumalit sa mga sinin. Magbe-video talaga. Hindi, to be frank about it, dapat din talaga mag-video ka rin para at least mapakita. At saka madali namang magtanong sa mga sa mga takilyere kung kumita. Sa bagay, totoo yan. Oo, ako kasi ganun, pag manunood, tinatanong ko agad kung ako kumita. tinatanong ko, pero hindi ko sila binibig. Parang effort ako, basta malaman ko lang na ganito. Ako binibidyo ko talaga. Pero ito lang, sa totoo lang, gusto ko talagang kumita ang Unhappy for You ang Jos Lia. Oo. Diba? Gusto kong kumita yan. Kasi syempre, ang galing-galing na artista nung dalawa. Diba? Lalo si Joshua Garcia. Na nababasa ko doon sa mga tweets at saka doon sa mga posts sa social media na ang galing-galing ni Joshua na na-touch sila, na napaiyak or something dun sa eksena para nakarelate sila or something. Hindi ba? Gusto ko talagang kumita. Pero gusto ko naman talagang kumita nang hindi pinapading or hindi naman pinapaniwala na kumita na ganito. Wag ganun, nakaka-disappoint. At saka, sana, tulungan din natin yung ibang mga pelikula na i-boost. Wag naman yung puro na lang mga ano-ano, no? Ayan, so sinigang po ang ulam ni Ray Pumalay for today. Ang asim mo. At saka ang palaya, kinain ko. At saka ang palaya. Pero alam mo, sa black screening pa lang, okay. Okay na yan. Makakataw sila dyan sa black screening kasi like kahapon pa lang nagpa-black screening na si Marjorie Barreto, di ba? So, yung mga ganyan, benta na yan. At I'm sure sa dami fans ni Joshua. Pero yun na nga, nabanggit mo si Joshua. Ikaw ba naniniwala na nahatak si Julian ni Joshua? Yes naman. Ako naniniwala ako na malaking bagay si Joshua Garcia kung bakit kumita tong movie na to. Kasi, let's face it, Ray, ang dami na nagawang pelikula ni Julia Barreto. Yes. Pero lahat naman yun, hindi ganyan, medyo ganyan-ganyan lang. Kasi may dati, iba nga na talagang wali, di ba? Kasi dati, hindi ba? Dati, ang humahatak talaga kay Joshua is si Julia. Parang may gano'n kasi bago-bago. Kasi nauna naman si Julia. At saka wala siya, nakakagat ko yun, no? At saka wala yung ano. Parang ine-etchos ka na ng mga fans ng Jos Lia. Baka pinagdadasal nila. Pinagdadasal. Dapat makagat itong bakla nito yung ano niya. Pero ang dami nag-agree sa'yo, ha?